nakauwi na yung ating mastermind, si Tito Crown. So si Tito, para sa mga hindi nakakakilala, ito si Stariray, ang ating 1981 Toyota Starlet. Yan. Ito si Tito, ang aking 1978 Toyota Crown. Ito naman si Sprinter, ang aking 1973 Toyota Corolla. Yan ang mga sinaunang Corolla, mga kaibigan. So ito ay two-door coupe. So ito ay luxury car nung panahon nila, Toyota Crown. At ito ay sports din to na hatch. Ito yung mga pinangi-slalom. Ginamit din daw to pang drift ni Drift King bago siya mag AE86. Ito ang una niyang pinadrift ayon sa aking nabasa. So ito naman si Sprinter, yan. Kapanahunan kasi ito nung kabataan ko, mga nakikita ko to sa Marcos Highway, sa riverbanks. Yan yung mga nagkakarera nun slalom, drag race. Yan yung mga kotse nun, nung ano ko nun, elementary. So ito naman, ito ko lang to na-discover na maganda rin pala ito. Before ako mag-asawa, yung nakabili ako nung ganito. Tapos yung nagkaroon ako nung first baby namin, yan, ito yung gamit ko noon. Kaya naghanap pa rin ako, nakahanap naman ako. Yan, so safe na sila. Napakasarap tignan kasi safe na safe sa iisang bubong. Di sila mauulanan, di sila maaarawan. Ayan sila. Si Tito. Haba ni Tito, no? Tingnan nyo. So, ang dream ko, may takbo ko itong mga ito ng norte. Si Stariray, nagawa na niya yon. Baguio, La Union. Basic. No overheat, no T-Rec. Walang kahit na ano nangyari, hindi namatayan ni isang beses. Hataw yon. So, tested ko na itong engine ito. Pang ilalim, tested na. Cooling system, okay na. So, ayan siya. Yan. Sinagad ko na rito. Para lang magkasya at medyo makaikot pa. Ito, nagiging problem ko rito last time is yung brakes. Sa engine, wala na akong problema. Transmission, okay. Sa cooling system, okay. Yung brakes niya, nangangapit. So, halimbawa, tatakbo ako ng mamplasan. Pag hawak ko dito sa preno, sa gulong, sa hubcaps, napakainit. Itong likod. So, ang naging solusyon ko doon, nagpalit ako ng brake master and brake booster. Yan. So, okay na. So, malamang yung mga goma nun, sablay na. Tapos, dahil din sobrang lambot na sobrang lalim, singaw na rin yung kanyang brake booster o yung hydrovac kung tawagin ng iba. Ganda ng kulay nito, nag-iiba. So, yun lang naman. Ang gagawin ko na lang dito sa kanya ay yung taillight na bago ko, napapansin nyo. Yan na yung pang 1977. Yan. So, gagawin ko na lang dito sa kanya yung sound system. Ang plano ko dito ay yung clarity lang. Yung, alam niyo yung mga brand new na kotse, kapag yung pinatugtog nyo sila, kahit isagad mo, hindi sabog yung tunog. Pero wala naman silang ampli, wala naman silang subwoofer. So yung klaro lang, may bayo, malinis yung tunog ng boses. So yun yung gusto ko sanang gawin dito sa mga kotse. Para hindi masyadong komplikado. Pag may ampli kasi, medyo komplikado. So ito siya ngayon Yan. Naka JBL yan na set up sa likod na subwoofer. GT series. Yan. Tapos naka-ampli yan dito sa likuran. Yan, meron yan. Kaya lang, bukod sa sayang yung space, pabigat, yun nga, sobrang lakas ng bayo. Although natitimpla, kaya lang magaganito ka lang kasi kapag yung gusto mo talaga yung bumabayo ng malakas. Pero kung gusto mo yung clarity na lang, yung kagaya ng plano ko, yung parang sa mga brand new na lang na sasakyan, pwede ka nang hindi mag-subwoofer na ganyan. May underseat naman na nabibili. So ito naman, naka-Pioneer na pump. Yan. Malakas din bumayo. Okay din. Kaya lang yun nga, may bukod na power pa siya. May bukod pa siya na connection. So ang plano ko, mag-sounds na lang na yun nga. Lalagyan ko ng speaker dun sa likuran. Ito JBL kasi itong gilid. Napakaganda tumunog din ito.
Siguro, aapatin ko na lang siya. Lalagyan ko dito sa gilid. Yan. Yan, dyan sa mga side panel dito. Lalagyan ko sa likod. Para harap likod yung tunog. So, yan. Head unit natin ay Kenwood. Okay naman. Ayan, yung carbon natin na dashboard. Oh. Thank you kay Pops. MP Works. Siya may gawaan yan. So, ito naman. Head unit niya ay touchscreen din. Inalok lang sa atin. So, okay din naman. May reverse camera. Malinaw. So, yun. Hindi naman kailangan na mag-ampli. May equalizer na built-in na yung head unit eh. Tapos ito si Sprinter. Naka JBL na rin to sa pinto. Yan, parehas kay Stariray. Tapos ang head unit nito, classic. Yan, parang akala mo vintage na radyo pero may Bluetooth yan. Kaya, ano yan, disguise. Akala mo old school pero nakaka-connect ang Bluetooth dyan. Solid. Naganda rin tumunog dahil nga rin doon sa speakers. So yan, bawat kotse, iba-iba ng karakter. So yan ay mga personal natin mga build ayon sa ating kagustuhan. So ito, ang gusto ko kasi, ang dream ko dati, parang luxury car na mukhang muscle car, na turbo diesel, na automatic. Ang gusto ko kasi yung matipid, tapos komportable yung suspension. Yan. Yan yung gusto ko. Kaya binild ko yan. Pero ito naman, parang maliit siya na muscle car. Kaya, alam mo yun, simple lang pero tinabaan ko yung gulong sa likod. Nilaparan ko. 205/50 na 15. Para pag tinignan mo siya sa likod, meaty. Meaty ang datingan. So ito naman si Stariray. Yung mga nakikita ko nung bata ko sa slalom racing, kaya naka-flares yan. Yan talaga yung gusto ko mangyari sa kanya. Yun nga lang, ang tagal bago natin naikabit. Yung TRD and 2 flares. Yan. So ngayon naikabit na pero may mga sablay pa sa paint. Kaya uulitin ng wash over buong auto. Yan ang plano. So ito, naitayo ko na. Mga kaibigan, update lang. Diba naalala nyo nakaraan? Sabi ko sa inyo, nagmukhang malungkot na aso yung fender mirror. So ngayon makita nyo, tama na yan, nakatayo na. Yan. Hindi na siya mukhang malungkot na aso. Alam nyo yung ginawa ko, nakakatuwa. Naalala ko, dahil nga pala original tong fender mirrors na ito, mayroon siyang spring. Hindi siya kagaya nung copy, na tornilyo lang talaga. Ito may spring, gumaganon siya.